Ipinanood ng buong mundo ang pagsisimula ng isang kabanata na inakala ng marami na hinding-hindi na mangyayari. Noong Marso 2, 2025, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay inaresto. Hindi ito isang tahimik na pagsuko sa sariling bayan. Inaresto siya sa Maynila, ang abalang kabisera ng bansa, agad pagbalik niya mula sa biyahe niya sa Hong Kong. Isang Interpol Red Notice na bunsod ng arrest warrant mula sa International Criminal Court ang nagpaandar sa mga pangyayari. Mula Maynila, dinala siya, dumaan ng Dubai, papuntang Hague sa Netherlands, kung saan nandoon ang ICC. Makasaysayan ang sandaling ito. Si Duterte ang naging unang dating pinuno ng isang bansa sa Asia na humarap sa mga kaso sa pandaigdigang korte na ito. Isang malinaw na senyales na ang pananagutan ay walang kinikilalang hangganan, o sana nga, iyon ang pag-asa. Ang mga akusasyon laban kay Rodrigo Duterte ay napakabigat, mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang mga paratang na ito ay hindi lang basta mga salita sa batas. Kinakatawan nito ang hindi mabilang na buhay na nawasak at mga komunidad na sinidlan ng takot. Ang opisinang taga-usig ng ICC, na pinamunuan ni Karim Khan, ay nagsasabing ang mga krimeng ito ay nagawa pangunahin sa pamamagitan ng malawakan at planadong extrajudicial killings o pagpatay na labas sa batas. Ang mga pagpatay na ito ang naging madugong tatak ng kanyang agresibong kampanya laban sa droga, na tumagal sa kanyang pagkapangulo mula 2016 hanggang 2022 at umabot pa nga sa kanyang matagal na panunungkulan bilang mayor ng Davao City, simula pa noong 2011. Ang investigasyon na humantong sa mga akusasyong ito ay masusi, opisyal na nagsimula noong 2021, pinagtagpi-tagpi ang mga ebidensya ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, isang panahon na hinding-hindi malilimutan ng maraming biktima at kanilang mga pamilya. Isang mahalagang punto na pinagtatalunan na maring iginigiit ng mga abogado ni Duterte ay tungkol sa kung may karapatan ba ang ICC. Ang Pilipinas, sa ilalim mismo ng pamumuno ni Duterte, ay opisyal na umalis sa Rome Statute, ang kasunduan na nagtayo ng ICC, noong Marso 2019. Pero, iginigiit ng taga-usig ng ICC na may karapatan pa rin ang korte sa mga krimen na sinasabing nagawa noong ang Pilipinas ay miyembro pa ng kasunduang iyon. Ibig sabihin, ang mga ginawang iniimbestigahan, lalo na yung mga nangyari sa pagitan ng 2011 at Marso 2019, ay sakop pa rin ng kapangyarihan ng korte na mag-imbestiga at mag-usig. Mahalaga ang pagintindi na ito sa batas, dahil ito ang mismong pundasyon ng kaso laban kay Duterte. Hinahamon nito ang ideya na basta na lang makakatakas ang isang bansa sa pananagutan para sa mga karahasang nagawa noon. Ang mismong pag-aresto ay inanunsyo sa mga Pilipino at sa buong mundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang administrasyon, sa isang kapansin-pansing pagbabago, ang tumulong para mailipat ang dating Pangulo sa kustodiya ng ICC. Hayagang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. ang dedikasyon ng kanyang gobyerno na sundin ang mga proseso ng batas at mga pandaigdigang kasunduan. Kapansin-pansin ang paninindigang ito dahil bago nito, ipinakita ng gobyerno ni Marcos Jr. na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa drug war ni Duterte. Ipinapahiwatig ng pangyayaring ito ang masalimuot na paglalaro ng mga kalkulasyon sa politika dito sa bansa at ng panggigipit mula sa ibang bansa. Nasa huli ay nagresulta sa pagharap ng dating leader sa pandaigdigang sistema ng hustisya na dati niyang hayagang kinukutya at hinahamon, isang sistema na ginawa para panagutin mga nasa kapangyarihan. Si Rodrigo Duterte ay naging pangulo noong 2016 dahil sa kanyang matindi at di matitinag na pangako na puksain ang illegal na droga sa Pilipinas sa loob lang ng ilang buwan. Ang pangakong ito ay tumatak sa maraming mamamayan na pagod na sa krimen at korupsyon. Ito ang nagtulak sa matagal ng mayor ng Davao City na kilala sa kanyang kamay na bakal na pamumuno sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Ang kanyang kampanya laban sa droga na madalas tawaging giyera kontra droga, ang naging pangunahing programa ng kanyang administrasyon. Ito ay ipinakita bilang isang kinakailangan, kahit na marahas, na solusyon sa isang malalim na problema ng lipunan. Ang sinasabi nila para daw itong paglilinis, para mailigtas ang mga susunod na henerasyon. Pero ang mga paraang ginamit ay mag-iiwan ng masamang bakas sa buo niyang termino, at kahit pagkatapos pa na nagdulot ng malalalim na tanong tungkol sa hustisya at karapatang pantao.
Ang katotohanan nitong giyera kontra droga ay mabilis na nauwi sa isang kalagayan ng malawakang karahasan at takot. Ang mga organisasyon para sa karapatang pantao sa loob at labas ng bansa ay nagsimulang magulat ng nakakakilabot na bilang ng mga namatay. Iba-iba ang tantiya sa bilang ng mga napatay at may mga grupo na nagsasabing umaabot ito sa 30,000. Hindi sila mga nasawi sa karaniwang armadong labanan. Marami ang sinasabing extrajudicial killings o labas sa batas na pagpatay, mga biglang pagpaslang na ginawa raw ng mga pulis o vigilante. Madalas ay walang pananagutan kaya nakakakilabot. Ang mga biktima ay madalas na mga ordinaryong gumagamit at maliliit na nagbebenta ng droga. Karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad sa mga lungsod. Bawat numero sa mga bilang na ito ay kumakatawan sa isang buhay na nawala, isang pamilyang nawasak, at isang komunidad na naiwang baon sa takot at hirap makabangon sa masamang karanasan. Ang paraan mga pagpatay na ito ay madalas na marahas at planado. Ang mga operasyon ng pulis na naging kilala sa tawag na oplantohang, na ang ibig sabihin ay katok at pakiusap, ay kinabibilangan ng pagbisita ng mga pulis sa mga bahay ng mga taong hinihinalang sangkot sa droga. Bagamat ang layunin daw ay hikayatin silang sumuko, ang mga operasyong ito ay madalas na uwi sa barilan na may namamatay at sinasabi ng mga pulis na depensa lang daw nila iyon sa sarili. Kasabay ng mga opisyal na operasyon ng pulis, dumami rin ang mga pagpatay na parang ginawa ng mga vigilante sa mga komunidad. Ang mga nakamaskarang salarin na nakamotorsiklo ay naging nakakatakot na simbolo ng panahong iyon. Ang kanilang mga biktima ay madalas matagpuang may mga karatulang nagsasabing sila ay sangkot sa droga. Nagdulot ito ng malawakang takot kung saan binalewala ang tamang proseso ng batas at ang simpleng bintang ay pwede nang maging parusang kamatayan, lalo na para sa mga walang kalaban-laban. Ang epekto sa lipunan ng marahas na kampanyang ito ay higit pa sa bilang lang ng mga namatay. Nagpalaganap ito ng kultura ng karahasan at kawalan ng pananagutan. Lubos nitong sinira ang paggalang sa batas at ang tiwala sa mga institusyon ng gobyerno, lalo na sa mga tagapagpatupad ng batas. Ang walang tigil na pagtuon sa pagpaparusa ay tumabon sa anumang seryosong pagsubok para sa rehabilitasyon ng mga gumagamit ng droga na nakabase sa kalusugang pampubliko o sa pagtugon sa mga ugat na problema sa lipunan at ekonomiya kung bakit kumakalat ang droga. Bukod pa rito, ang kampanya ay nagdulot ng takot sa mga tumututol. Ang mga kritiko, kasama na ang mga mamamahayag, tagapagtanggol ng karapatang pantao, at mga politiko sa oposisyon ay nakaranas ng panggigipit, pananakot at pati na rin pag-aresto. Kaya naman, ang giyera kontra droga ay naging hindi lang isang patakaran para sa kaligtasan ng publiko, kundi isang malinaw na tanda ng isang panahon kung saan matinding nasubok ang mga prinsipyo ng demokrasya sa Pilipinas. Ang balita ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte ng International Criminal Court ay agad na nagdulot ng matinding gulat sa buong kapuluan ng Pilipinas, lalong naghati sa isang bansang dati ng watak-watak ang pananaw. Para sa kanyang mga masugid na taga-suporta na hanggang ngayon ay tinitingnan siya bilang isang leader na may matatag na pasya na nagdala ng kinakailangang kaayusan, ang pag-aresto ay isang kalapastanganan. Biglang sumiklab ang mga protesta sa ilang bahagi ng Maynila, lalo na malapit sa paliparan kung saan siya dinakip. Nakita nila ang pakikialam ng ICC bilang isang hayagang paglabag sa kasarinlan ng Pilipinas. Isang gawaing may motibo sa politika na isinagawa ng mga dayuhang kapangyarihan at mga lokal na kalaban na naglalayong siraan ang isang sikat na leader na matapang. Ang kanilang kuwento ay naglalarawan kay Duterte hindi bilang isang may sala, kundi bilang isang makabayan na hindi makatarungang pinupuntirya dahil sa kanyang matigas na paninindigan laban sa krimen at droga. Sa kabilang banda naman, ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, mga pamilya ng biktima, at mga kalaban ng malupit na pamamalakad ni Duterte ay tinanggap ang pag-aresto ng may malaking ginhawa at bahagyang pag-asa. Sa loob ng maraming taon, walang pagod nilang itinala ang mga kalupitan, naghangad ng katarungan sa pamamagitan ng mga lokal na paraan na madalas ay tinuturing na hindi tumutugon o may kinikilingan at humarap sa malalaking panganib dahil sa kanilang pagsasalita. Para sa kanila, ang ginawa ng ICC ay isang mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, isang patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi maaring manatiling mas mataas sa batas ng walang hanggan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti,
giit nila, kundi tungkol sa katarungan para sa libu-libong pinatay at ang pagkilala sa kanilang matagal na pakikibaka para sa pagkilala at pagbibigay lunas. Ito ay isang sandali na matagal na nilang ipinaglaban, isang senyales na ang hindi pagkakaroon ng pananagutan ay maaring hindi lubos. Kabilang sa pinakamaingay at mapanghamong reaksyon ay ang mula mismo sa anak ni Duterte na si Sara Duterte, na kasalukuyang nagsisilbi bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Hindi siya nagpatumpik-tumpik sa paggondena sa pagdakip sa kanyang ama, at mariin itong tinawag na isang state kidnapping o pagdukot ng Estado. Ang kanyang mga pahayag ay nagpinta sa pag-aresto bilang isang pulos politikal na maniobra na idinisenyo para usigin ang kanyang ama at sa kabuuan, ang kanyang pamilya. Ang matinding pagtatanggol na ito ay nagpapakita ng malalim na katapatan sa pamilya na umiiral at nagpapahiwatig ng patuloy na pagtutol sa proseso ng ICC mula sa loob ng pinakamatataas na antas ng politika sa Pilipinas. Ang kanyang agaran at matinding pagtuligsa ang nagtakda ng tono para sa mga sumunod na kilos ng pamilya na naglalarawan sa kanila bilang mga biktima ng politikal na paghihiganti sa halip ng mga taong sumasailalim sa isang lehitimong legal na proseso. Bukod sa mga pampublikong pahayag, ang pamilya Duterte ay mabilis na kumilos upang labanan ang pag-aresto sa pamamagitan ng mga legal na paraan. Naghain sila ng 3 magkakahiwalay na petisyon sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ang kanilang pangunahing argumento ay na walang jurisdiksyon ng ICC kay Rodrigo Duterte. Ang legal na estratehiyang ito ay nakasalalay sa pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 na nagsasabing ang hakbang na ito ay nag-aalis sa internasyonal na korte ng anumang kapangyarihan na litisin ang isang mamamayang Pilipino para sa mga krimeng di umano'y ginawa sa lupain ng Pilipinas. Ang mga legal na labang ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na labanan ang mga paratang sa bawat pagkakataon gamit ang mga lokal na mekanismo ng hustisya upang kontrahin ang international na legal na proseso at tinitiyak na ang daan patungo sa anumang pinal na hatol ay magiging mahaba at mahigpit na paglalabanan. Habang ang tatay niya ay humaharap sa pandaigdigang hustisya, si Vice-Presidente Sara Duterte ay dumadaan sa sarili niyang magulong mundo ng politika na puno ng mabibigat na kontrobersya at mga hamon sa batas. Noong Nobyembre 2024, nasentro siya sa isang pasabog na alegasyon na nagpaplano raw siyang patayin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi niya ito, sinabi niyang isa itong plano na walang laman pero gumawa rin siya ng mga nakakalitong pahayag tungkol sa pag-utos ng ganitong mga pagpatay kung may kondisyon, kung siya mismo ang puntiryahin. Ang mga sinabi niyang ito, kahit ano pa man ang intensyon niya, ay nagdulot ng matinding kaguluhan na humantong sa mga panawagan para sa investigasyon at lalo pang nagpasira sa dati ng gasgas niyang alyansa sa presidente na kasama niyang tumakbo at nanalo noong 2022 sa ilalim ng Uniteam na parang malayo ng alaala ngayon. Ang naging epekto ng mga sinasabing banta na ito ay mabilis. Tinawag ng Department of Justice ng Pilipinas si Sara Duterte na umaming utak ng planong pagpatay at naglabas ng subpoena para sa kanya humarap sa isang formal na pagtatanong. Pero hindi siya dumalo sa pagtatanong ng National Bureau of Investigation noong Disyembre 2024. Sinabi niyang hindi siya umaasa ng patas na investigasyon dahil sa nakikita niyang pagkiling mula sa presidente at mga opisyal ng hustisya. Bukod sa mga alegasyon ng planong pagpatay, iniimbestigahan din daw siya para sa sinasabing maling paggamit ng milyon-milyong dolyar na confidential funds ng gobyerno noong panahon niya bilang vice-presidente at, kasabay nito, bilang kalihim ng edukasyon. Isang posisyon na tinalikuran niya noong Hunyo 2024 dahil daw pakiramdam niya ay ginamit siya ni Marcos. Ang mga personal na laban niyang ito sa batas ay nangyayari kasabay ng tumitinding tensyon sa politika sa pagitan ni Sara Duterte at ni Presidente Marcos Jr. Ang kanilang alyansa, na dating malakas na puwersa sa politika, ay kitang-kita ng nasira. Hayagan ng pinupunan ni Sara Duterte ang administrasyong Marcos, inaakusahan niya itong binibigo ang mga Pilipino at ginigipit ang mga kalaban sa politika. Nagdagdag pa sa hidwaan, pareho silang nag-akusa ni Presidente Marcos Jr. sa isa't isa ng paggamit ng droga, pero wala namang nagbigay ng malinaw na ebidensya. Dahil may mahalagang pangkalahatang halalan sa Mayo 2025,
ang mga alitan na ito ay hindi lang basta personal na away, kundi may malaking epekto sa magiging ayos ng politika sa bansa sa hinaharap, na maaaring magbago ng mga puwersa at humubog sa darating na halalan. Kaya naman, ang pag-aresto at nalalapit na paglilitis kay Rodrigo Duterte sa ICC ay higit pa sa pagtatapos lang ng kontrobersyal na pamumuno ng isang tao. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali para sa Pilipinas at para sa mas malawak naghahangad ng pandaigdigang hustisya. Para sa libu-libong biktima ng giyera kontra droga at kanilang mga pamilya, nagbibigay ito ng isang tunay, kahit na malayong, pag-asa para sa pananagutan at pagkilala sa kanilang paghihirap. Ang mga mangyayari sa The Hague ay mahigpit na babantayan ng buong mundo. Magsisilbi itong pagsubok sa abot kaya ng ICC at sa kakayahan nitong panagutin ang mga makapangyarihang tao para sa mga sinasabing krimen laban sa sangkatauhan. Ang daan patungo sa hustisya ay palaging mahaba at mahirap, pero ipinapakita ng pangyayaring ito na ang paghingi nito, kahit na tila napakahirap abutin, ay talagang maaaring magbunga.